Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ako'y nanawagan kay Miner Solmiano. Pumasok ka sa sa Zoom, makipagsubukan ka. Ipagsubukan ka sa akin, Miner Solmiano. Kasi may comment siya rito. Ang sabi niya sa kanyang comment, sa King James Bible walang salitang tradisyon. Sinungaling. Binasa nga ni Cesar Dizon Nakalagay mismo sa King James Bible ang salitang tradisyon. Sabihin mo wala. Pero kung meron man sinasabing tradisyon, hindi ito tradisyon na puno ng karumaldumal sa harapan ng Diyos. Ang mga SDL naman ang sasabi na meron kaming karumaldumal na ginagawa. Pero hanggang ngayon wala pang napapatunayan. Ang napapatunayan ko lang, nangungopia kayo sa Judaism na hindi naman yun ang turo ni Apostol Pablo, no? At saka wala kami karumaldumal na ginagawa ng mixture paganism. Yan ang bunga, Miner Solmiano, sa kakapakinig dyan sa mga author ng mga libro ninyo na walang ibang ginawa kundi ang magsinungaling laban sa Katoliko. Kaya nga peligro kapag sulpot ang author. Sabi ni Fernando Camacho, ang dapat na paniwalaan ng mga author ng history, yun daw hindi influensyado ng Roman Catholic. Ikaw naman, yung inyong libro, hindi naman influensyado ng Roman Catholic, hindi naman sila under sa Roman Catholic, pero ang mga inilalathala, puro kasinungalingan. Hindi mo ba napansin na halatang-halatang yan ay salunga sa sinasabi sa Biblia? Kung babasahin natin yung sinasabi sa Hello? Si Brother Junior may kausap. Kung di mo napapansin sa Biblia, salungat yan, sa ikalawang Korintos 6:17, na ang tunay na iglesia hindi kailanman makikimixture sa paganism. Di ba turo yan mismo, ginagamit yung ngayon ikalawang Korinto 6:17. Hindi sila magmi-mix. Ba't kayo natuturo na nagmi-mix ang Christianity at ang paganism? At salungat yan sa turo ni Kristo. Sabi ni Kristo, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Will not conquer it. Pero sa inyong turo, nakanker ang iglesia. Kaya nga sa inyong turo, sa SDA, the church lost her purity and power, in which very salungat sa sinabi ni Kristo. Buksan natin na sinasabi niya sa Matthew 16:18. Ang sabi niya rito ay ganito, no? Sabi niya, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Kaya yang sinasabi sa mga aklat ninyo, mga sabadista kayo, yang mga nakasulat sa mga aklat ninyo, lahat yan pawang kasinungalingan. Kuya, kung sa tingin mo, Miner Solmiano, nasa tama ka, pasok ka rito, makipagsubukan ka sa akin ngayon din. Pero kung nagdadalawang isip ka na matatalo ka, yan ay isang ebidensya na wala ang katotohanan sa inyo. Ayan ha, Miner Solmiano, sana magising ka na. Yung para hanggang comment ka lang, wala kang mapapala dyan. So atin ang balikan sa Zoom, wala pa naka-raise hand. Pasagot lang kung anong basis na ang yoga ay satanic according to Brother Wendell.
from Sofia Adriatico Parani. Okay. Brother Wendell, pakisagot ko yung tanong sa iyo naka-address. Ito lang pagsagot ko si Brad Data na susunod. Relax muna kami. Yes, anong tanong? Brother Brendel, sabi ni Sofia Adriatico Parane, pasagot lang kung anong basis na ang yoga ay satanic. According sa iyo daw po. Una, sa Oriental religion kasi yan. Ibig sabihin, paganism. Ano nakasulat sa pagan in origin? Ano nakasulat sa 1 Corinthians chapter 13 verse 20? Malinaw yan. Brad Jando, pakibasa 1 Corinthians chapter 13 verse 20. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. At karamihan ng mga exorcist dalubhasa nagsasabi na dahil na connection yan sa paganismo at sa pamamagitan ng mga ritual, dyan, yung yoga ay may mga practices na inaalay sa mga ancient goddess ng pagano. Kaya yun ay opening for demonic extraordinary attack. Yun po. Okay. Brother Ta? But bro Wendell, ano po yata yan no? Yung ano niya, yung pinanggalingan niya Hinduism nga. So alam naman natin ng mga Hindu ang Diyos nga nila mga mga baka, mga lahat na ang kasi naniniwala sila sa reincarnation. So yung mga Indian kasi yan po no, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yung yoga kasi was inspired yung ancient pa na mga Hinduism yan. Lahat yan, pati feng shui naman galing sa Buddhism. So akala bakit daw connecting yan kasi dun sa mga iba't ibang relihiyon na hindi naniniwala sa tunay na Diyos kapatid. Tandaan natin, pag hindi, dalawa lang kapangyarihan, sabi nga, no? So, isang kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng kalaban ng Diyos. So, pagka galing sa ibang relihiyon yan, yoga, feng shui, pagka nanggaling na yun, ayun na. So, yun na po yung ibig sabihin ng kapatid, si Sedna. Meron na po bang documents na maipakita na yung related sa speaking tongues? Meron bang documents na ipakita? Meron. Yung mga documents na inilabas at nakapost kay Father Nonit Legaspi. Dahil napakalinaw po ang sinabi sa Lumen Gentium number 12, extraordinary gifts from the Holy Spirit cannot be sought after. Ibig sabihin, yung extraordinary gifts of the Holy Spirit, hindi maaari mong hihingiin. Bakit? Pag hihingiin mo yan, ibig sabihin, papasok na dyan ang pride mismo. Dahil ayon sa mga dalubhasa, yung extraordinary gifts from the Holy Spirit, ibibigay yan ng Espiritu Santo sa mga tao na kaaya-aya sa ganyan. Tulad ni Saint Padre Pio. Dahil po ba si Saint Padre Pio, meron siyang istigmata, dumudugo yung kanyang kamay. Pwede iba na mag-wish ka rin na sana magkaroon din ako at mag-practice tayo, kuha tayo ng pako, lagyan natin ng konti para ito'y simula na. Hindi. Ganon din ang speaking in tongues. Di po ba? May mga grupo na nag-aaral kung paano i-roll ang tongue. Yun ay bawal na sa guidelines ng Lumen Gentium number 12 na the extraordinary gifts from the Holy Spirit cannot be sought after. Hindi lang yan. Kahit pa makapagsalita ng totoong language, kailangan pa rin ang
kailangan pa rin ang discernment. Bakit? Marami sa mga poses nagsasalita ng iba't ibang lingwahe. Hindi yung our own, pero may mga English, Tagalog, may mga kahit Cebuano sila, merong mga naglalatin. Kahit hindi alam ng demonyak talaga kung ano ang Latin, pero yun, mortem, may nagsasabi ng ganyan, mamatay ka, o makaunawa talaga. So, ibig sabihin, discernment talaga ang kailangan kung ito may galing sa Diyos. Pero ang guidelines, huwag mong hihingin dahil ayon kay St. Teresa of Avila, pag hihingin mo, doon na papasok ang pride mismo at bawat pride ay sa demonyo.